Ano ba ang kahulugan ng sustainability? Ito ba ang batayan ng pagkakaroon ng maayos na trabaho? Maunlad na negosyo? Malakas na industriya? O pagkamal ng kayamanan? Sa kasalukuyang kultura at sistema ng lipunan, tama ang mga konseptong ito. At sa karamihan, ito ang realidad. Maraming umaasa sa kapayapaan, pagmamahalan, pagkakaisa, at kasaganahan para sa lahat. Bago natin tignan ang konseptong ito, tignan muna natin ang sangkatauhan sa mas malawak na pananaw. Ang daigdig at lahat ng buhay na nakapaloob dito ay nasa estado ng tuloy-tuloy na ebolusyon. Ebolusyong may simbayotiko sa kalikasan at sa bawat may buhay na parang isang super organism. Ngunit kung titignan ang daigdig sa malapitan, iba ang matutunghayan. Ang pinakamataas na klase ng organismo, ang tao, ay gumawa ng sibilisasyon na may sistemang puno ng lamat at mapanila. Pagkawala ng tunay na kahulugan ng koordinasyon, pagkakaisa, at pagkakapantay-pantay. Ang ganito bang pag-uugali ng tao ay natural? Ang tao ay pinanganak ng walang kasanayan, lengguwahe, pag-uugali, at paniniwala. Siya ay malaya, may pantay na karapatan tulad ng lahat ng tao sa mundo. Ang kultura at stimuli galing sa kapaligiran ang nagbibigay hugis sa isip, paniniwala at ugali ng tao kung saan nakapaloob ang mga sistemang umiiral. Ang mga doktrina at prinsipyo ng sistemang umiiral ay naisasalin sa bawat henerasyon. Tulad halimbawa ng ekonomiya kung saan ang kayamanan ang basihan ng maayos na pamumuhay. Kompetisyon, pagkamkam, komersyalismo, at pangangapital sa industriya. Relihiyon kung saan nakapaloob ang doktrina ng moralidad, paniniwala, mga ritual, at pagsamba sa isang Diyos. Politika kung saan ang pagbigay tiwala at kapangyarihang magpatakbo ng gobyerno. Mga lider na may iba't ibang idea sa pagpapatakbo ng bansa o lipunan sa iisang sistema. Ang sama-sama nating kamalayan sa naimbentong sistema ay daan upang maging ganap na realidad para sa lahat.
Ang patuloy na pagbaba ng kalagayan ng lipunan at kalikasan ay hindi gaanong alintana at mahalaga sa maraming tao. Dahil sa matinding adiksyon sa materialismo, pagkagumon sa pagtatrabaho upang magkaroon ng kaunting salapi. Ang pag-asam sa kapayapaan, compassion, pagkakaisa, at pagmamahal sa kalikasan ay hindi kailanman matatamo ng tuluyan. Bagkus, ang kahirapan, krimen, pagiging ignorante, pagkaalipin at digmaan ay produkto mismo ng kasalukuyang sistema. Mahalaga na maintindihan ang konseptong ito upang ang kamalayan at kultura ay maiayon sa tunay na kahulugan ng sustainability. Ang ebolusyon ay hindi lamang sa pangkatangiang pisikal at paraan ng pamumuhay. Mga balakid sa ebolusyon ng sibilisasyon. Ang pagiging simbiotiko sa kalikasan at ang lahat ng buhay bilang iisang organismo ay hindi isang opinyon. Mayroon tayong sapat na enerhiya, pagkain, inumin, pagamutan at paaralan para sa lahat. At dahil nga tayo ay nasa makalumang tradisyong sistema ng politika at merkadong ekonomiya, ay siyang balakid sa ganitong pagsulong, kung saan napapanatili ang adiksyon sa kapangyarihan at kayamanan. Mga pribadong industriya na daan sa pangangapital, pagkontrol ng supply at maging ang kapalaran ng mga tao. Ang off-the-grid ay lumalayon sa self-sufficient na pamumuhay kung saan hindi umaasa sa public utility tulad ng elektrisidad, tubig at iba pang pangmerkadong pangangailangan. Maaaring magsimula sa pagiging semi-off-grid habang nagsasanay. Ang sistemang ito ay hindi lang makakalikasan, kung hindi may iwasan din ang masyadong paggamit ng pera at pagtaas ng antas ng karunungan sa iba't ibang teknolohiya pangkabuhayan. Napapanatili din ang pagkakaisa sa pamamagitan ng pagpapalitan ng idea at pagtutulungan. Ito ay isa lamang maliit na hakbang tungo sa pagtaas ng antas ng lipunan sa tunay na sustainability.